Madilim man ang loob ng silid na hindi na nagawa pang buksan ni Brixton. Ang ilaw ay hindi naging alintana ng dalawa na patuloy sa ginagawa nila. Sa katunayan ni takot si Seska sa dilim, lalo na kapag nakasarang pintuan at katitingang liwanag na makikita. Ngunit sa presensya ng nobyo na kasama at kaniig niya, ay bahagyang naibsan noon ang nararamdamang takot niya sa katawan. Noong bata pa kasi siya, may yaya siya na palagi siyang kinukulong sa silid habang patay ang ilaw. Dala nang hindi siya makapagsalita, kung kaya naman hindi niya magawang magsumbong. Ilang oras siyang kinukulong nito araw-araw upang makipag-date lang. One time na matagpuan siya ni Conrad na bumisita noon upang magdala ng supply ng pagkain sa villa, ay halos dehydrated na siya. Laking pasasalamat niya na hindi siya na-suffocate pero nagkaroon naman ng trauma. Hindi na alam ni Seska kung saan ibabaling ang kanyang paningin. Ang tanging nais niya ng sandaling yon ay ang panoorin ng kaniig habang nasisiyahan sa kanilang paulit-ulit na ginagawa. Bricks, halos hindi yan lumabas sa kanyang bibig. Parang mababaliw din siya sa tanging kasintahan niya lang naranasan at pipiliing paulit-ulit na maramdaman. Napabitaw naman sa yakap si Seska na tila naubos ang buong lakas sa kanilang ginawa. Pareho silang naghahabol ng hininga na makahulugan na nagkatitigan. Hinalikan pa ni Brixton ang kanyang labi ng ilang minuto na nagkaugalian na rin niyang gawin matapos nilang maging isa ang katawan. I love you. Sambit ng binatang totoong-totoo sa kanyang mga sinasabi. Ngumiti si Seska na tumagilid upang pumulupot ng isang kamay sa leeg ng nobyo. I love you too. Tugon ni Seska na muling kinabig ang mukha ni Brixton para halikang muli sa labi. Tumagilid na rin si Brixton upang harapin si Seska. Niyakap niyang mainit na katawan nitong nanlalagkit. Tinamnan niya ng 3 sunod-sunod na halik ang kanyang noo. Lumapot pang ngiti ni Seska na masisiniksik ang kanyang sarili sa katawan ng nobyo na parang inakay ng ibon na nangihingi ng init ng kalinga ng tagapagligtas at kakampi niya sa lahat. Did you have fun? Are you satisfied? I like it so much, Brixton. Tugon niyang siniksik pang mukha sa leeg ni Brixton. Mapaklang napangiti si Brixton na hindi nagawang mapuna ng dalaga. Hinagod niyang likod ng babae na wala pa ring saplot. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Hindi mapigilan ng lalaki na lamunin ng konsensya. Kapag ba iniwan niya ito, ngingiti at magsasabi pa siya nito. Baka mamaya isumpa na siya nito ng malala na abot sa sukdulan ng galit. Pahinga na muna tayo saglit tapos kumain ka na. Ani Brixton na mas sumigpit pang yakap. Naramdaman niyang tumango si Seska na nakayakap pa rin sa kanya. Sa gitna ng dilim, gusto niyang aminin sa kanya na siya si Natalio Barcelo, ang anak ng dating governor ng Benguet na nagligtas sa kanya na tumulong noong bata pa siya. Ang batang ayaw sa kanya at kinagat siya dahil lang ayaw niya sa kanyang ina. Ngunit kada may imagine ng isip ni Brixton kung anong magiging reaksyon niya, tumitiklop ang tuhod niya. Nadudurog ang puso niya dahil pihadong labis na masasaktan doon ng dalaga. Halika na, maligo na muna tayo bago ka kumain. Pinauna ni Brixton na maligo si Seska. Sa ibang pagkakataon, magsasabay pa sila, ngunit sa gabing yon ay pinili niyang itong mauna. May regalo kasi siya dito na gustong ibigay mamaya. Matapos maligo ng babae, ay siya naman ang sumunod. Nakatapis lang ng tuwalya paglabas ay kinuha ni Brixton sa kusina ang trousers na kanyang hinubad. May dinukot siya sa bulsa nito na isang velvet box. Napangiti siya nang buksan yun. Muli rin naman niyang isinara na makaraang sulyapan ng pintuan ng banyo, kung saan muling pumasok si Seska para tuyuin naman ang kanyang buhok. Hindi ka pa ba tapos? Sandali na lang. Nang lumabas doon si Seska ay casual na ibinigay niyang kulay itim na velvet box at nilapag yun sa kanyang palad. Para sa akin? Tumango si Brixton na hindi pa rin inaalis sa mga mata sa masayang reaksyon ni Seska. Nang mula na magkabila niyang pisngi, kuminang ang mga mata niya sa excitement. Hindi mapigilan ng dalaga na dumagungdong ang puso. Could it be a ring? Wedding proposal na ba ang gusto nito? Pero bakit hindi nakaluhod ang kanyang nobyo gaya ng mga napapanood? What is it, Brix? Open it and take a look. Dapat noong nagdaang gabi pa sana yung ibibigay ni Brixton kaso nakalimutan niya lang. Birthday ni Seska, kung kaya naman yun ang naisipan niyang maging regalo sa kanya. Sa tingin niya wala namang pagkakaiba kung sa gabing yun niya ibibigay ang regalo sa babae. Pareho pa rin naman ang kalalabasan ng pagbibigay niya dito noon. Okay, bubuksan ko na. Pumutok ang pag-asa ni Seska na singsing ang laman noon na makita niyang hindi itong inaasahan.
Isa yung gold bracelet. Mamahalin yun na makikita sa simpleng design pa lang. Sa paningin ni Seska ay 24K karat yon. Hindi niya pinapahalata na hindi niya nagustuhan ang regalo ni Brixton. Sinukot na niya ito sa kanyang isang braso at ipinakita kay Brixton ang pinakamalaki niyang mga ngiti upang ipakitang na-appreciate niyang regalo nitong ibinigay sa kanya. Thanks, ang ganda niya at alam kong ang mahal din ang halaga nito. Kaya wag mong iwawala. Hindi ko na lang susuotin ng matagal kapag may mahalagang okasyon ko na lang siya gagamitin. Ani Seska na nakayakap na kaagad sa katawan ni Brixton. Tumingkayad at muling humalik sa kanya. Alam mo naman ako, medyo burara. Tumangulan si Brixton. Halika na, kumain ka na. Sabay niya lang tinungong kusina at binalikan ng pagkain inihanda ni Brixton doon kanina. Tahimik na kumain si Seska habang panakanak ang pinagmamasdan siya ni Brixton. Makikita sa mukha ng dalaga kung gaano siya kagutom. Hindi man magandang motibo ng lalaki noong una sa kanya. Hindi niya mapigilan na mas mag-guilty habang pinapanood ito. Wala na siyang mga magulang. Siya meron. Nasaktan man siya noon sa pagiging hindi buo ng kanilang pamilya. Naayos naman nila yon, unlike kay Seska na hindi na talaga niya makikita pa habang panahon. Tapos siya, heto sasaktan siya. Ibinigay ni Brixton ang lahat sa babae. Siya ang nag-spoil dito sa mga bagay na hindi nito nakuha sa ibang tao. Bakit ganyan ka sa akin kung makatingin? May dumi ba ako sa muka? Napapitlag na doon si Brixton na hindi na namalayan na iba na palang pagtitig niya sa kanya. Iniiling niya ang ulo. Ngumiti siya, ngunit hindi man lang umabot yon sa kanyang mga mata. Wala, napansin ko kasi na pumayat ka. Epekto yan ng hindi mo pagkain sa tamang oras. Hindi nagsalita si Seska na piniling manahimik na lang. Gusto mo bang i-alarm ko ang cellphone mo sa tamang oras ng pagkain para hindi mo makalimutan? Offer pa ni Brixton. Kailangan niyang turuan itong alagaan ng kanyang sarili at hindi dumipende sa kanya. Paano kapag iniwan niya na to? Mas pababayaan niyang sarili. Hindi yun kakayanin ng kanyang konsensya. Kaya dapat itong matuto na ngayon pa lang. Sige, kapag nagtutungo siya doon, pinupunan niya ng pagkain ng fridge ni Seska. Iinitin na lang niya. Minsan may natitira, madalas na nauubos naman niya. Yun nga lang wala sa oras ang pagkain nito. Kinakailangan niya pang tawagan. Ayaw naman ito na magkaroon ng kasama. Kaya niya raw na mag-isa at baka maging sagabal pa yon sa kanyang trabaho na sinang-ayunan na lang ni Brixton. May punto naman ang babae, kaya siya na lang ang mag-a-adjust sa sitwasyon nila. Sa totoo lang, marami siyang mga documents na kailangang basahin na tunayan ng gabing yon, pero nawalan na siya ng interest. Casual niyang tinignan muli ang mukha ni Seska. Lumalim pa yun ng lumalim. Ayan na naman siya. Sumasakit ang puso habang ginuguhit sa imahinasyon ng magiging reaksyon ni Seska sa gagawin niya. Nilalamon pa ng guilt. 3 araw pa bago dumating ang Sabado and he has to break up within 3 days with Seska. Breaking up? Sinong niloloko niya? Hindi matatawag yung breakup. Ang tawag doon ay unilateral abandonment by him. Pinaibig niya ito ng intentional. Hinayaang dumipende sa kanya at pinaniwalang sobrang mahal na mahal niya. This is Brixton's perfect plan and he implemented it easily. But when it was about to end, he couldn't taste any joy, nor the pleasure of revenge. Anong mali sa kanya? Dahil ba nahulog na siya? Dahil ba totoong na niyang mahalang babae ngayon? No, it's just my last. Masarap lang siya sa kama dahil virgin pa akong unang tumikim. Tahimik na kausap ni Brixton sa kanyang isipan na nais na yun ang kanyang paniwalaan. Hindi niya ito mahal. Katawa lang nitong nais at paghihiganti. At since maghihiwalay din naman sila, bakit kailangan pa niyang patagalin? Akmang magsasalita na sana si Brixton nang biglang tumayo si Seska. Tapos na itong kumain. Ako nang maghuhugas. Ang sarap ng pasta, saan mo binili? Sa favorite kong shop? Salamat sa dinner, Brix. Tumango si Brixton na sinundan lang ng tingin si Seska na pumunta na ng lababo. Mamaya na lang niya sasabihin. Pagkatapos itong maghugas. Isang pinggan lang naman yon at may kasama na isang pares ng utensils. Saglit lang, after ko maghugas, babalik ako ng studio. May kailangan akong tapusin na design. Hindi na umimik si Brixton. Pinag-iisipan pa rin niyang mabuti kung anong sasabihin dito. Napatayo na sa kanyang kinaupuan si Brixton na makarinig siya na may nabasag. Lumipad ng kanyang mga mata kay Seska na nasa harap pa rin ng lababo. Narinig niya itong sumingap na parang naapektuhan sa nabasag na pinggan.
Francesca naman, isang plato na nga lang ang hugasan mo, nabasag mo pa. Clumsy ka talaga. Are you that stupid? Galit niyang tanong nang makitang nabasag niyang pinggan. Subalit kaganyang nais na bawiin ang mga sinabi nang makitang umagos ang dugo niya sa binti na natamaan ng piraso ng mga bubog. What the heck is that? Damn it, Seska. You hurt your legs badly. Tarantang tura niya na patakbo na sa kanyang lumapit. Mabilis nang binuhat ang katawan ni Seska paalis sa pwestong yun na naistatwa na. Sa sigaw niya pa lang, dinala niya ito sa sala at pinaupo kaagad sa sofa. Naiyak ng dalaga, hindi lang dahil sa nabasag na pinggan, kundi dahil sa pag-aalalang nakikita niya sa mukha ng nobyo. Sa susunod ayusin mo. Paano kung wala ko ngayon sa tabi mo? Sino tutulong sa'yo? Yumakap na si Seska sa leeg ni Brixton habang paskwat itong nakaupo sa harapan niya at ginagamot ang sugat niya. Hindi naman yun malala, daplis lang pero madugot kitang-kita dahil sa pagiging maputit manipis ng kanyang balat. Maya-maya pa ay lumakas ng mga iyak ni Seska dahil sa halo-halo na niyang reaksyon yon. You must take care of yourself. Hindi laging nasa tabi mo ko. Narinig mo? Naintindihan mong punto ko? Malumanin ang boses ni Brixton na mas lalo pang ikinaiyak ng dalaga. Oo na, kasalanan na niya. Nagmamadali lang siya kanina. I'm sorry. Hinilikan na ni Brixton ang labi nito. Ayaw niyang marinig ang salitang yon. Sa totoo lang ay siya dapat ang humihingi ng tawad sa kanya dahil sa gagawin niyang pananakit sa dalaga. Pananakit na alam niya na mas malala sa sugat nito sa binti. Tama na. Sa susunod kailangan mo mag-ingat, ha? Okay lang na makabasag. Huwag ka lang masugatan. Paulit-ulit na tumangot si Seska. Bakit ka ba kasi nagmamadali? Pwede namang dahan-dahanin ang kilos mo. Walang nag-aapura sa'yo na matapos yan. Osyoso pa sa kanya ni Brixton na sumilip na sa kanyang ginagawang design. Walang idea si Brixton kung anong klase ng babae ang gusto niya. Ngunit na makilala niya si Seska, naisip niya na ang gusto niyang babae ay yung nakikinig sa kanya at dumidepende. Nagbago ng tuluyan ang kanyang isip. Dahil siya nangyari, bukas na lang niya sasabihin sa babae ang magiging breakup nila ng kasintahan. Bukas na lang yun, ito munang kailangan niyang asikasuhin. Mahihirapan ito kung ngayon din ng gabi. Matapos lagyan ng benda ang sugat ni Seska, nilinis ni Brixton ang kalat ng bubog sa kusina. Nagtungo naman si Seska sa kanyang studio na hinayaan na lang din naman doon ni Brixton. Pinuntahan na lang niyang babae sa kanyang studio. Matapos na maayos na niyang kalat, nakita na naman niyang mataman itong pagkoconcentrate sa kanyang ginuguhit. The light from the desk lamp made her profile look particularly perfect, especially her straight nose with a little hump, which made her face look smaller and more three-dimensional. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Brixton mula sa kanyang kinatatayuan. She is extremely talented in design. The work that won the award that year turned out to be amazing. Ang unang design nito na wedding dress na pinagagawan ng marami ang nakuha ni Brixton pagkatapos ng ilang rounds ng bidding. It was a few years ago. Ilang milyon ng USD ang ginastos niya doon para lang makuha ang unang gawa ng dalaga bilang kanyang pagsuporta sa talento niya. Ewan ba ni Brixton sa kanyang sarili, bastang gusto niya sa kanya yon mapunta. Kagaya na lang ng pagkakuha niya sa virginity ng babae. Humakbang na siya palapit sa kanyang table. Hinaplas niya ang ulo nito at hinalikan ng tuktok noon. Nagmamadali bang client mo at kailangan ng matapos mo yun kaagad? Hindi siya nilingon ni Seska na tuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Hindi naman. Narinig ko lang sa manager ko ng babaeng yun hindi pa naman daw engaged. Pero syempre, gusto niya raw na maagang maging handa dahil bigatin yata ang kanyang makakapareha. Kilala siyang personalidad. Hindi ko pa nakita dahil alam mo naman na hindi ako mahilig sa social life. Pero sikat na personalidad. Malamang kilala mo siya. Doon na siya nilingon ni Seska. Ang pangalan niya ay Piper Balboa. Piper Balboa? Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Brixton. Hindi pa niya ito nakita sa personal. Pero madalas niyang makitang larawan ng babae sa TV at social media nito na milyon ng followers. Sa pagkakaalam niya ay kaedad ito ng kapatid niyang si Gavi. Pero maingay din ang pangalan nito kahit na siyang dako dahil na rin sa pagiging mayaman nila. Nasa trading ang linya ng negosyo ng kanilang ama na si Peter Balboa. Minsan niya na itong nakita ng bata pa siya. I guess so. But I have never met her in person yet. Ilang minuto pa'y nagpaalam na si Brixton na lalabasan ng silid. Dinala siya ng kanyang mga paa sa may bintana ng sala
kung saan itanawang malayong maingay na lungsod. The stars were twinkling. Under his feet were the neon lights of the city, and he looked at the best scenery. Kung hindi lang pinaalala ng dati niyang pangako nila na sa ibang babae siya mapupunta, malamang ay sinulit na niyang ilang araw na kasama niya si Seska. Ngunit hindi to pwede. Kailangan na niyang tapusin ang lahat sa kanila bago pa man umatras ang kalooban niya. Nanatili doon si Brixton. Pinagnilayan kung paano niya sisimulan ang magiging breakup nila na hindi mabibigla si Seska at labis na magagalit sa mga sasabihin. Hindi ka pa tulog? Akala ko natulog ka na kaya hindi ka na bumalik sa loob ng studio kanina. Alauna na yun ng madaling araw. Bagamat patay ng ilaw sa sali, nakita niyang bulto ni Brixton sa sofa na nakaupo at para bang may malalim tong iniisip na syempre hindi niya magawang maarok. Walang hiya na humakbang siya palapit sa kanya at kumandong na sa nobyo. Napalingon na si Seska sa mukha ng binata nang hindi siya yakapin ito gaya ng dati. Are you okay? May problema ba? Lingon na niya na puno ng pagtatakang mga mata. Umiling si Brixton ay pinagtaka pang lalo ni Seska. Lalo pa nang buhatin siya nito at iupo sa sofa. Tumayo ito't binuksan ng ilaw sa sala. Bigla siyang nag-aalinlangan na magsalita na makitang hilatsa ng mukha ng nobyo, saka ang aura. Brix, galit ka pa ba sa akin dahil nakabasag ako ng plato kanina? May pag-aalinlangan sa boses ni Seska. Iba kasing nararamdaman niya sa kakaibang kilos ng kasintahan. Masama ang kutob niya na sana. Ayaw entertain ang isipan. Umiling si Brixton na may sinenyas sa kanya ng mga papeles sa ibabaw ng center table ng sala. Hindi ba't? Have a look at those papers. Sumunod naman si Seska na dinampot na yon. Nangunot ang noon ng dalaga na makitang transfer contract ng title ng apartment na yon ng isa sa mga papel. At ang isa naman ay cheque na nagkakahalaga ng 50 million. Namasang mga mata ni Seska habang nasa papel na hawak. Nangatal ng kamay niya. Ano ang ibig sabihin ng kasintahan niya doon? Anong ibig sabihin nito, Brix? Bakit ililipat mong title ng apartment sa pangalan ko? At bakit bibigyan mo ko ng 50 million? May pera naman ako kaya bakit mo ko bibigyan? Naguluhan pa si Seska, ngunit may kakaiba siyang nadarama. Compensation. Compensation? Bakit? Saan? Bakit mo ko bibigyan ng compensation? Doon pa lang napansin ni Seska na nakapagpalito ng pang-alis na damit ang binata. Blanko na siyang tinignan ng babae. Pilit inapuha pang sagot sa kanyang katanungan. Hindi niya matandaan na wala naman siyang maling ginawa, maliban sa nakabasag siya ng plato. Yun bang dahilan kung bakit parang aalis siyang nobyo? Iba ng pakiramdam niya. Brix, let's part ways in peace, Seska. Napatayo na doon ang babae na mabilis na bitawan ng hawak ng piraso ng papel. What do you mean? Are you breaking up with me now? Anong mali kong ginawa? Dahil ba siya clumsy pa rin ako kahit na anong turo mo sa akin? Brix, kaya ko magbago. Tinaas ni Brixton ang kanyang isang kamay upang ipakita sa babae na buo ng desisyon. You should move on and forget about knowing me, Seska. Hindi lang naman akong lalaki. Marami kami sa mundo. Makakahanap ka pa dyan ng iba na masigit sa akin at mas mabuti rin ang puso at kalooban.